Hello mga ka-garden, meron po akong isi-share po sa inyo. Ito po ay meron po tayong dalawang uri ng okra. Merong kulay pula, ang tawag po dito ay burgundy. Please like and subscribe. Click the bell. At meron tayong green. Itong green na to ay dwarf green, ladies finger na green. Bali smoothie po ito. Ang observation ko po dito ay kung mapapansin niyo po, maliit pa lang siya. Ito po ay nakalagay sa container. Ayan. Nakalagay po ito sa container at meron na po siyang bunga. Gagawa po tayong observation kasi ang sabi nila, kapag daw unang bunga hindi natin pinitas ay titigil na po yung kanyang pagbunga. Pero ang gagawin po natin dito, iniwan ko po isa para sa observation kasi gusto ko meron na po ako agad seed saves para may maitatanim na po ako sa sunod. Pero dito, yung susunod na pinakabunga niya, pipitasin po natin mula dito hanggang doon. Tapos iiwanan po natin ito. Susubukan po natin kung ang okra ay magkakaroon, kung dito sa dulo ay hindi na po siya tutuloy. Kung makikita nyo po dito, ayan. Yan, titignan po natin kung itong bunga na to ay hindi na po siya tutuloy. Sa okra pala mga ka-garden, meron po tayong dalawang uri ng pruning. Yung side shoots, meron yung lalabas dito na side shoots, dito banda. Yan, tinatanggal po yan para makapag-focus yung paglaki ng kanyang bunga. Tapos yung pinakaibaba dito, tinatanggal po ito para po sa fungus, para hindi po dapuan ng fungus, saka yung mga white fly na titira po dito ay maiwasan po natin. Tapos dito sa container po natin, meron po kasing nag-comment nung nakaraan, hindi po tumatagal ang bunga, ang tanim po nating mga naka-container kung dito. So, ang ibabahagi ko po dito ay para hindi po mabuo yung root ball. Root ball kasi ang tawag doon kapag nabubuo yung kanyang bunga. Ayan, may dumaan lang. Yun yung bloopers natin. Bloopers. Ayan mga garden. Para po maiwasan na mabuo yung mga ugat, yung root ball, lagyan nyo po ng maraming butas dito sa paligid. Yan, kung makikita nyo po yung butas dito sa paligid, siya po yung magpuputol doon sa mga ugat kasi yung hangin na pumapasok dito at lalabas dito yung hangin kapag umaaraw. Mapuputol yung ugat na dadaloy dito kapag lumagpas po siya at dumaan po dito, mapuputol. Pero wag po kayong mag-alala dahil magpo-produce po ng panibagong ugat itong ating halaman. Tapos, kapag maglagay po kayo ng pataba dito, para hindi po siya mapuno, ang gagawin nyo lang po ay gumawa po kayo ng yung soluble na pandilig. Meron po tayo. Tapos, para hindi po malagas yung kanyang mga dahon, bulaklak, meron po tayong yung balat ng itlog. Gawin nyo lang po doon ay hugasan, tapos ibilad. Kapag na tuyong-tuyo na po siya, isangag nyo po. Yan, sasangag nyo po para magkaroon po siya ng calcium at saka phosphate, magkasama na po yun. Kapag ang balat ng itlog ay nilagay nyo lang at hindi nyo po sinangag, ang makukuha nyo lang po doon ay calcium. Pero napakatagal po yun makuha ang nutrients sa ating halaman. Pero ang gagawin po natin dito, gumawa po kayo ng calcium phosphate. Ayan, calcium phosphate. Abangan nyo na lang po sa susunod. Gagawa po tayo ng video ng calcium phosphate. Ito po yung isa. Tingnan nyo ang pagkakaiba nila sa burgundy. Itong burgundy, long-legged po siya. Hindi tulad po na itong, kung makikita nyo po itong green, nakapatong na po siya dito sa timba. Ayan. Nakapatong na po siya dito sa timba, halos magkasing tangkad pa. Halos magkasing tangkad pa sila. Pero ito, magsisimula pa lang siya na
magbunga. Makikita po natin sa susunod kung magkasing laki na po sila dito, kung maaabutan niyo po, kung gaano po siya kataas itong container po natin na naka-grid. Ayan. Tapos dito, meron din po tayo ditong gabi. Ayan, meron po tayong gabi dito. Nakapag-harvest na po ako dito ng 3 times na. Pero meron na po siyang anak, oh. Ito po yung mga yung mga takway na hindi po lumalabas. Ito po siya. Pwede nyo pong kunin. Ito po yung mga takway po kasi ang tawag dun sa ugat na humahaba. Yung gumagapang. Yan. Ito po yun. Ito po yung pinaka mother plant niya. Kasi ang ginagawa ko dito, kinukuha ko lang yung matatabang tangkay niya. Ayan. Tapos dito meron ako mga garden. Ito yung update ng yung taniman ko na nasa malaking paso. Mayroon po tumubo dito na yan, green amaranta na giant. Tapos dito may sitaw na tumubo kasi yung mga pinaghimayan ko ng yung mga dito, mga pads, mga pinaghimayan ko. Inilagay ko dito tapos may mga tumubo. Ayan, tapos may ampalaya pa. Tapos dito, kung makikita nyo po yung nasa container, ito, basil po ito, Italian basil. Tapos dito, meron po akong ayan, kung makikita nyo po ito, neem tree. Ito yung pinakamaganda. Dapat meron kayong neem tree kasi napakaganda po itong fungicide sa lupa. Ang ginagawa ko lang po dyan mga garden para makatipid po tayo. Ibabad nyo po sa tubig ng timba. Tapos yun yung pangdidilig nyo sa lupa kung saan nakatanim ang yung mga halaman. Kasi yung mga fungus na sumisira sa ating mga halaman, yan po yung nagpapaganda. Bali, na to, insecticide, fungicide, at saka mayroon na pong NPK, nitrogen, phosphorus, at potassium para sa pampalago ng halaman, para bumuhaghag yung lupa, tapos meron na po siyang pampabunga. Yan, merong dito, dapat merong dito yung mga tumutubo lang, pansit-pansitan, yan, masarap isalad. Tapos pupuntahan po natin dito sa kabila kasi meron po akong itinanim na sitaw. Yan. Ito, nagtanim po ako ng sitaw dito sa sako. Ayan, bali 3 po ito. Makikita ito. Yan, nilagyan ko na po ng tali dito tapos stick para pagka sa susunod pagka gumapang na po itong mga sitaw po natin ay madali po nating abutin. Ayan, kung makikita nyo po. Tapos itong ampalaya na nakatanim dito sa paso kasi pinutol ko na po itong pinaka main vine niya. Ang nangyari ay sumibol yung kanyang side shoot. Ito po natira, Ayan, may mga bunga-bunga na naman kahit dito sa sampayan. Kasi ginagawa ko kasi dito, yung mga lumalaylay ng mga sanga, ayan, pinapakapit ko dito para doon siya pumunta para hindi po siya malaglag. Ayan, bunga na siya mga garan. Tapos dito may kumuha ng dahon ng ampalaya sa kabunga kasi ginawa nilang pangsahog sa kanilang ulam. Tapos pupuntahan pa natin yung isang tanimang kodi sa kapitbahay. Ito ayan, hindi ko siya tinataniman kasi pinaparadahan ng sasakyan. Tapos ito, ang daming blue ternate. Yan, blue ternate. Tapos yung mga sitaw ko, ang dami pa rin bunga. Kahit lagi ako nagpipitas ng bunga ng sitaw, ay meron pa rin yun. Tapos may bunga pa dito. Yan, dalawa. Kung makikita nyo yung dalawa na patola na yan. Ayan, puntahan natin dun sa loob. Ay, pitasin na lang kaya natin. Pipitasin natin. Pitasin na lang pala natin yung bunga dito sa loob.
Yan. Ayun, napakadali siyang pitasin kasi murang-mura pa siya. Hindi ko na po pinapagulang yung bunga kasi hindi masarap. Mas masarap po ang bunga ng patola kapag murang-mura pa. Yan, napakadali lang po siya pitasin. Yan, iniwanan ko na po yung mga sitaw. Sa susunod ko na lang pitasin yung mga sitaw. So, ayun mga garden, sana po ay meron kayong konting natutunan sa okra. Ay, blue ternate, ang dami. Oh. Ayun, oh. Ayun mga garden, sana po ay meron kayong konting natutunan dito sa dalawang uri ng okra. Abangan po natin yung result dito kapag iniwan po natin yung bunga at pipitasin po natin dito sa susunod. Kasi ang sabi nila, kapag nag-iwan ka ng bunga ng okra na titigas, ay titigil na yung kanyang pagbunga. Abangan po natin mga garden. Sana po ay meron kayong konting natutunan. Bye-bye!